Kinubkob ng ibang bansa ang teritoryong sakop ng Pilipinas. Bunsod nito, humingi ng tulong ang Armed Forces of the Philippines sa mga kaalyadong bansa upang ipaglaban at maprotektahan ang ating bansa. Ito ang senaryo na ipinakita sa amphibious landing military exercise ng Pilipinas at Australia, katuwang rin ng Estados Unidos kanina sa Zambales. Isa itong island retaking o paglusob ng Filipino at Australian forces sa isla na kinubkob ng kalabang bansa. Sa pagsisimula ng military operations, ipinadala ang paratroopers sa lugar. Sunod ang mga amphibious vehicle na may nakakabit na automatic grenade launcher at 50 caliber machine gun. Sumuporta naman sa operasyon ang dalawang F-35 combat aircraft ng Australia sa beachfront. Kasunod nito, dinala naman ng dalawang Osprey aircraft ang mga sundalo ng Pilipinas sa sinakop na teritoryo. Matagumpay naman na napabagsak ang enemy flag. Sa huling operasyon, nagsanib puwersa na ang AFP at Australian forces para sa mga natitirang kalaban na hindi pa sumusuko. Dito na sila tuluyang nagtagumpay at muling naitayo at naiwagayway ang watawat ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang magiging impresyon ng mga Pilipino sa ganitong klaseng military drill? Handa nga ba ang Australia na tumulong sa Pilipinas kapag dumarating na ang ganitong klaseng problema? Sagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. For us, it is a function of exercising our interoperability. I really don't know what impression it gives. I'm not prepared to answer it. I haven't taken a survey. Ayon kay Australian Deputy Prime Minister Donald Marles, nais nilang palakasin ng defense at security cooperation sa Pilipinas. We are very ambitious about working more closely together, about building our high-end interoperability, about seeing our defence forces become closer. Umaasa naman si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang military exercise ng Pilipinas at Australia. At ito ang tatalakayin ni Pangulong Marcos pagdating ng Australian Prime Minister sa bansa sa susunod na buwan. Well, I think we will be discussing for sure also the continuation of this kind of joint exercise to increase the capabilities again of our, alam naman ninyo, pagka na maganda ang coordination, lalong-lalo na pag sa military, pagka napakalaki ng multiplier effect. And that's why it is important that we continue that. Personal na sinaksihan kanina ng Pangulo ang military drill na ito ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang amphibious maneuvers sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Australian Defence Force. Ayon naman sa Australian Deputy Prime Minister, nais nila na maisakatuparan na rin ang joint patrol kasama ang Pilipinas. Defence forces have been working closely together about how to make that happen and to do that in the most effective way. And we're really pleased with the progress of those discussions, and we expect that the first of those joint patrols will happen in the not too distant future. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.